Hi plant people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. So for today's video guys, ay bibigyan ko po kayo ng update dito sa ating mga lovely rose at hybrid lovely rose. Ayan guys, so tingnan nyo. Ang taba-taba na naman ng ating mga lovely rose at saka hybrid. So ayan o. Diba guys, nakakatuwa kapag ganyan yung ating mga succulent. So, diba naipakita ko sa inyo nung naripat ko to dito. Ayan, napakaganda niya. So, itong pot na to guys, ay hindi naman talaga to puro hybrid. So, meron talaga ditong lovely rose. Kaso lang, hindi na natin masyadong makilala yung lovely rose kasi sobrang tataba po talaga ng hibla ng leaves nila. Kaya naman kung titingnan nyo is magkamukha na talaga si lovely rose tsaka si hybrid. Ayan. Sobrang taba na din kasi talaga guys nung mga lovely rose natin. So meron tayo ditong lovely rose. Ayan. So ito siya guys oh. Ito lovely rose to. Pero kung titingnan nyo dito sa baba, mukha na siyang hybrid. Ayan. Pero dito, mapapansin nyo pa rin yung pagka lovely rose niya dito sa isang bibi na niya to guys oh. Ayan. So ito, nagmumukha na rin siyang hybrid. Ayan. So dito naman banda, ito oh, medyo nastamrat to guys. Ito. Nastamrat to. Ayan. Pero ngayon, nagre-recover na siya. Ito ay lovely rose din. Ayan siya. Ayan, nagre-recover na siya. So, this one, ito yung ating lovely rose. Ayan, ito nagtitrail siya. Ayan siya. So, kung mapapansin nyo guys, diba? Ayan yung mukha niya. Lovely rose siya. Pero kung titingnan nyo guys, yung ibang stem niyan guys, dito oh. Mukha na siyang hybrid. Ayan. So, alam nyo, gustong-gusto ko tong putulin. Kaso lang, sabi ko sayang. Kasi kapag pinutol natin siya guys, mawawala na yung pagiging matured ng stem niya na trailing, 'di ba? So iniisip ko din baka mamaya kapag kinat natin tapos sayang din baka mag-stem rot lang tapos hindi mag-baby. So sayang yung yung ganda niya guys. O tingnan niyo, nagtitrail kasi siya. Sobrang ganda niya. Kagaya niya, naghahanap siya ng araw. So before kasi nandito yan siya, nakaganyan siya. So ngayon humaba na, naghanap ng araw kaya naging ganon siya. So, sobrang ganda niya guys, diba? Ayan o. Yan. And, pansin ko guys dito sa ating hybrid lovely rose at lovely rose. Mabilis siya magkaroon ng dry leaves. So, kahit nadiligin natin siya guys, palagi siyang nagkakaroon ng dry leaves. So, tinatanggal ko yung mga roots niya. Kasi marami siyang, ganyan no, yung aerial roots. Ayan. So, marami siyang aerial roots. So, tinatanggal ko lang para malinis yung stem niya, oh. Tsaka namamatay lang din naman guys yung mga na yan, oh. Patay na yan siya, yung mga aerial roots na yan. So, ayan guys, oh. Kung titingnan nyo, para na siyang mga hybrid lovely rose lahat. Kasi yung mukha talaga nila is ang lalaki ng hibla ng leaves at napakataba po talaga. So, naipakita ko yan guys nung niripat natin siya dito sa malaking pot na to, diba? So, ngayon, ayan na siya, nakarecover na talaga siya ng tuluyan. So, nagano kasi yan guys, nagkulubot yan siya nung niripat natin dito. Nakulubot siya, tapos maraming leaves yung nagdry sa kanya. Pero ngayon, nakaka-recover na din siya guys. Ayan oh. Kasi, umulan dito yesterday, naulanan din siya, ayan o. Bigla siya guys, nag-glow kapag nauulanan siya. Kapag nakakatanggap siya ng rainwater, sobra siyang gumaganda. Dito sa kabila naman, ito yung na-disgrasya na naman guys nung manok. Last time, so naipakita ko din yun sa inyo. Nung umalis ako, pag-uwi ko, may putol na dyan guys, tapos may sugat-sugat na yung ibang leaves, tapos may naglagas na leaves. So ito nga siya guys, so yan, kalbo yung dito banda kasi natanggal. Tapos yung dito na dalawang stem, tinanggal ko na guys kasi bulok na. So yun yung naputulan, dalawang stem siya naputol nung inapakan ng manok. Tapos dito nga banda guys, meron ditong nasugatan, so nag-dry na yung leaves na nasugatan. So, ayan, nakalbo tuloy yung dito banda. So, before, nung naipakita ko to sa inyo, hindi pa to ganito kalago, guys, diba? So, nasira din to ng pusa dati. Natumbayan ng pusa na taob. So, meron tayong isang pot niyan. Nasira din ng manok.
Kaya naman, ang ginawa ko nun ay tinanim ko na lang sa arrangement natin. So, nilagay ko na lang doon sa arrangement natin. And yung natira guys na nakatanon, yung naputulan na stem is namatay. So, sayang kasi malago na din yun guys. Nasa pink pot din yun guys. Yan, curly lang yung yung gilid ng pot natin nun. So, kung nanonood kayo ng video natin dati guys, makikita nyo yon. So, nandito kasi yun guys, nandito ko yun nilagay. And ang nangyari na taob yun guys, papunta dun sa kabila. Tapos, taob, as in taob siya. Tapos, ang problema pa is, basang-basa talaga sila kasi umuulan nun palagi dito. So, ang nangyari dun guys ay, namatay yung mga stem na naputulan. So, hindi na talaga siya guys na survive. Kahit na pinalitan ko siya ng soil mix, na dry, wala talaga guys, hindi na na-save. Pero meron tayong na-save doon guys, yun yung yung mga naputol, na-save ko yun, tapos naitanim ko doon sa arrangement natin. So mamaya papakita ko sa inyo guys yung arrangement natin. So sa ngayon, ito na lang yung lovely rose natin. Wala na tayong sa isa pang pot. So meron tayo isa pa na sa arrangement. So yan na lang guys. Tapos dito pala ito, may isa tayo dito. Yan, may na-sunburn dito. Sino kaya yan na sunburn? Siguro si Marinay yan. Ayan, pinatong ko lang yan dyan guys. Parang nasa sunburn nga din yung stem niya. Sobrang init kasi ngayon guys. Grabe. Ayan, so dyan siya nakalagay. Ayan siya. So, yung arrangement natin guys ay nandito. Ito yun siya. So, ito, hybrid lovely rose to guys. Nabuhay ko lang to sa leaves. Itong hybrid lovely rose na to. Sobrang taba nito guys. Kinuha ko to doon sa isang pot. Kasi to guys nasa arrangement din. Nabuhay ko to doon sa isang arrangement ko. So, hinayaan ko siya doon na lumaki. So, naging ganito siya. Medyo pumayat nga siya dito banda guys. Kasi dito kasi hindi sila maulanan, ba diba? So, ayaw ko naman to guys ilabas sa ROS. Kasi, yung butas ng pot na to ay isa lang. Ayan, isa lang ba? Medyo maliit yung butas. Ewan ko kung isa lang ba. Ayan, basta nahihirapan kasi akong butasan yung pot na to. Kasi mano-mano ko lang din siya guys binutasan. So, nahirapan akong butasan siya. Kaya naman, yung butas niya talaga ay tama lang yung laki. So, ayaw ko siyang ilabas sa ROS kasi baka maano siya guys, hindi siya madraina ng maayos ng tubig. Yan, kasi kapag ito nasobrahan sa tubig, matagal matuyo yung niya kasi medyo malaki talaga itong pot na to guys. Yan, malaki talaga siya. So, nandito lang yung halaman natin. Kaya, dito ko siya nilalagay. So, dinidilig-diligan ko na lang siya. Kaya, kung mapapansin nyo, yung mga ganito, mapayat. Yan, yung mga lovely rose natin yan, guys. Na mga propagation galing sa mga babies. So, mamaya didiligin ko sila. So, kailangan talaga nito, guys, lagi silang dinidilig-dilig. Kasi kung hindi natin sila palaging madidiligan, tingnan nyo, guys, mahilig kasi sila guys sa water kapag stable na talaga. So, ito yung ito yung taas na naputol doon guys. Yan, meron na siyang roots. Yan. Pinatong ko lang yan dito. Yan, dito lang nakapatong. Tapos, ito yung isa. Ayan, hindi pa yan siguro dikit. Wala pa. Pero may mga roots na sila guys. Pinatong ko lang yan sila. Tanggalan natin ng dry leaves. Yan, may mga roots na sila. Ito yung, natanggal dun sa, na yun, sapat na yun. Sayang yung stem nito guys, kasi mahaba yun siya. Na stem rot. Sayang lang, kasi hindi na siya nagkaroon ng baby. So, tinanggal ko na guys, kasi, tawag dyan, bulok na. Yan, nagwa-watery na yung stem na naputulan nito. Ayan, pumayat din to guys. And kasi marami siyang nagda-dry palagi na leaves. Yan, kasi hindi pa siya makasipsip ng, ng tubig dyan. Kasi nagsisimula pa lang mag-grow yung, yung roots niya. So, mamaya didiligin ko yan. Yan, dito, naglagay ako dito ng
This one. Yung naputol. Ito pa, kasabayan to guys ng nasira to. Kasi ito naputol to doon, yung baby ng ating Aron P. So, kinuha ko na lang, nilagay ko dyan para mabuhay siya dyan. So, hayaan ko na lang siya dyan para magkaroon dyan ng dagdag halaman. So, may katulong silang sumipsip sa water. So, ayan, ito ito yung isa pa na nilagay ko dito na lovely rose. Ito yung nandun sa pink pot ko dati na nataob ng manok. So, ayan. Tapos ito. So, ito, mga propagation ko yan guys na natira. Dati pa yan. Na-propagate ko yan dati. So, yung iba namatay. Kasi nilabas ko nga to guys sa ROS. Namatay na sobrang sila ng water kasi grabe talaga guys dito kapag umulan dito. Halos ayaw tumigil ng ulan. Yan. Kapag tag-ulan talagang grabe. Tapos walang init. So, ang nangyari sa kanila, nasobrahan na talaga sa water. Pero buti na lang guys, itong ating mga, hybrid lovely rose at saka lovely rose, kahit na sobrang ulan guys, nun pinabayaan ko sila sa ulan na hindi to napano. Ito lang talaga guys, kasi ito, hindi talaga to makadrain ng maayos kasi yung butas niya is konti lang tapos, maliit lang. So, yan kasing mga pot na natataniman natin ng lovely rose, marami talaga yung butas. Tapos, ginawan ko talaga sila guys ng maraming butas sa ilalim yan. Tapos ito, may mga butas na yan dati, pero ginawan ko pa rin yan guys ng mga butas. As in, madami akong ginawang butas dyan sa kanila. Yan. Halos lahat guys ng pots na binibili ko, binubutasan ko talaga ng marami kapag tataniman ko na sila para kapag palagi man silang guys nababasa mabilis bumaba yung tubig. Hindi sila guys mastaka ng tubig. So, kasi kapag na-stuck yung tubig sa ilalim guys, yun yung nagkukos ng root rot sa kanila. So, nasusobran sila ng water, na-overwater sila. So, ayan na guys yung ating arrangement ngayon. Medyo lumago na sila din dito guys compare dati. Talagang nakalbo to. So, yung nakalagay dito guys, tinanggal ko and niripat ko. So, papakita ko na lang yun guys sa inyo sa susunod natin na video. Para hindi masyadong mahaba itong video natin. So, ngayon nagbigay lang ako sa inyo ng update dito sa ating mga lovely rose. Yan, para may pakita ko sa inyo na sobrang ganda na po talaga ng ating mga hybrid lovely rose at lovely rose dito guys. Ayan. So, sa care tips po sa ating mga lovely rose ay gusto po talaga nila yung ROS kapag po sila ay stable na. Yan. Gustong-gusto nila yung direct sunlight, yung mahangin na area. Yan. Gustong-gusto yan nila guys. Tapos, ulan. Tubig ulan. Gustong-gusto talaga nila. Kahit maanuhan sila guys, masobrahan sila ng ulan. Lalo sila guys tumataba kapag lagi silang nauulanan. Kaso lang kapag sobra-sobra naman guys, tapos hindi maayos yung butas ng ating pots, yun, nagkakaroon tayo ng problema. Kagaya nito, yan, kasi ito talaga sobrang tigas nito guys. Hindi ko yan hindi ko yan mabutas ng yung binubutas ko sa mga plastic pots natin. Kasi tinatry ko, pero hindi talaga siya guys mabutas. Kaya ginawa ko kutsilyo lang. So wala kasi akong pangbutas. Kung may pangbutas lang ako guys, gagawan ko siya ng maraming butas. So, hindi ko kasi siya magawa ng maraming butas kasi sobrang tigas. Hindi ko kaya yung guys, sobrang tagal ko nga siya guys nabutasan. Ayan. So, kaya sa mga beginners at sa mga nahihirapan po mag-aalaga ng ating hybrid lovely rose or lovely rose, I mean. So, kasi yung ating hybrid pala guys ay mabait lang talaga siya. Yung ating lovely rose, yun yung karamihan na sinasabi nila na nahihirapan silang buhayin sa mga succulent lover dyan. So, sa nahihirapan makabuhay ng lovely rose dito sa lowland. So, gusto po talaga ni lovely rose yung ROS. Tapos, ilagay nyo lang sila guys sa maliit na pot kung nahihirapan kayo. Sa maliit lang na pot and ilagay nyo sa clay pot. Yan. Clay pot sa maliit lang. Sakto lang. Parang ganito lang. Ganyan. Ganito. Yan kung marami sila. So pag samasamahin nyo doon.
Tapos, kapag stable na sila guys, pwede nyo na yan guys ilagay sa ROS. Hayaan nyo lang yan guys na naiinitan. Direct sunlight. So, basta guys, kapag ilalagay nyo sila sa ROS, dapat po na-acclimatize nyo na po sila dyan, diba? So, dapat po sanay na sila sa init na matatanggap nila. So, kung kakalabas nyo lang at hindi sila sanay sa init na sobra, so, paunti-unti i-introduce nyo sila dun sa sunlight na matatanggap nila doon. So, ilalagay nyo lang, tapos tatanggalin nyo pag sobrang init na, hanggang sa abante nyo guys yung, yung exposure nila sa sunlight sa place na yon. Yan. Patanggal-tanggal lang muna kayo, hanggang sa masanay na siya guys sa sunlight na marireceive niya doon. So, ganun lang naman guys yung ginagawa ko dito. Kahit sa mga bago nating succulents na mga tanim, ganyan yung ginagawa ko. So sila, sanay na sila sa ganyan na sunlight. Sanay sila sa malakas na init, kaya naman hindi na sila nasa sunburn. So, nasa sunburn kasi sila guys kapag bigla natin silang ilalagay sa initan. Tapos, hindi naman sila sanay dun sa init na ganun kalakas. Kaya naman, ingatan din po natin. Kasi, kapag na-sunburn sila, lalo silang papangit. Bukod dun, mamamatay pa sila guys. Kapag hindi natin naagapan. So, yun lang naman guys ang mabibigay kong care tips sa ating, lovely rose. So, marami na rin ako nagawa na video dito guys. Nagbigay din ako ng care tips. Pero ngayon, bibigyan ko pa rin kayo para sa mga bago nating manunood at hindi pa napanood yung mga dati ko pa na video tungkol sa care tips ng ating lovely rose. So, ayan, para magkaroon din sila guys ng idea kung paano ko nabuhay itong lovely rose dito sa lowland. So, yun lang naman po, past training na soil mix, tapos maraming butas dapat yung pots, and sa mga beginners at nahihirapan talaga makabuhay ng lovely rose, itanim nyo lang po yan guys sa maliit na pot. Kahit plastic pot, okay lang. Basta maliit lang. And acclimatize nyo kapag stable na sila guys. Pwede nyo na silang ROS para tuloy-tuloy na yung pag-grow nila. At na talaga yan guys. Gaganda na yan sila guys. So, didiligin nyo lang guys kapag kapag hindi umuulan. So, kapag umuulan naman palagi, okay naman sila guys. So, tingnan nyo to guys. Oh, 'di ba ang lago-lago niya? Pag nauulanan talaga sila guys is lumalago talaga yung mga leaves nila. Hindi yung pampataba nila guys. Ayan. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. At sana ay nabigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman sa pag-aalaga ng ating lovely rose. So, that's all for today. See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.